Sige, pare. Ala ka, BBM. Magpapal na kami ng impeachment laban sa'yo. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Bungit, tinamaan ng karma. Dali nga ba sa wish ni Cara David na mamatay na ang mga kurakot? Patay ka diyan, yor! Yan po ay inamin po mismo ng kanyang tagapagsinungaling na si Jackie Claire, na yung kanyang amo na poon ay sinugod pala. Kagabi pala ito. Sinugod sa ospital dyan sa Quezon City. Ano po ang sinapit ng naturang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Kamuntikan na po makalimutang huminga. Matamlay po ngayong araw na humarap itong si Bungit sa interview mismo ni Jackie Claire. Halatang halata na hindi na po maganda ang lagay ng kanyang kalusugan. Talagang tabingi na po dito ang panga. Grabing kamalasan ni Bungit ngayong araw. Duterte allies nagsampa na po ng impeachment labang kay Bungit diyan sa Kongreso. Kinabahan po ang mga buhaya, hindi po tinanggap ang naturang impeachment labang kay Bungit, anak ng kagwang. Dalawa po ngayong araw ang isinampang impeachment diyan sa Kongreso. Dalawa rin po ang hindi tinanggap ng House of Crocodile Farm, anak ng kamote. Pero yung una na basurang-basurang impeachment, tinanggap. Grabe ha, bigatin po yung mga nagsampa ng impeachment. Talagang mga batikang mga abogado po ito at sinamahan pa po ni Manong Chavit Singson. Magandang gabi po sa ating lahat sa Bisdak Pilipinas. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila. At siyempre, suportahan po ninyo ang aking pangalawang channel, Bisdak Historiador. Hala ka, BBM! Grabe, yung dalawang taga-Ilocos na si Manong Chavit Singson at si Attorney Harold Respicio ay talagang pumunta pa ng Maynila upang sumama sa pagsampa ng impeachment labang kay Bungit. Ito talaga yung legit na mga tao na nagsampa ng impeachment labang kay Bungit. Pero yung dalawa po, tangina, panggulo lang ho ito. Pakinggan, panoorin po natin si Attorney Harold Respicio. Ayos to si Attorney Harold, live na live via satellite eh. Pumunta na po sila, ito pa, panoorin natin. Sige, pare. Ala ka, BBM. Magpapal na kami ng impeachment laban sa'yo. Andito kami ngayon sa House of Representatives kasama mga bigating politiko ng Pilipinas. Kasama si Chavit, my defensor, si Atty. Topacio. At papatanggal namin ng ulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Hala ka, BBM! Ang galing ni Harold Respicio, no? Papatanggal namin yung ulo ng korupsyon. Harold Respicio, no? Attorney Harold Respicio, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Jing Paras, Attorney Virgelio Garcia, may isa pang attorney, no? Tandami. Talagang mga bigating mga abogado at sinamahan pa ni Chavit Singson. Nandyan din si Atty. Vic Rodriguez, kasama rin po dyan nila kanina. Diyan sa Kongreso. Mga bigatin talaga. Panoorin nyo siya. Andyan yung media at ngayon ay magpapal kami ng impeachment laban kay BBM. Yeah, pare. Alright. Ito na. Mukhang tatanggapin ang complaint natin. Tatanggapin kayo ang complaint natin. Hindi katulad ng ginawa nila sa Makabayan Black kaninang umaga. Hindi tinanggap. Tinanggap yung complaint dahil wala to si Sec Jen. Tapos tatanggapin natin, sana tapos na ang kanyang lunch. At tatanggapin na nila ang ating complaint. Hindi pwedeng hindi tanggapin ang ating complaint. Dahil kapag hindi tinanggap ang araw na ito, ang gagawin nila ay i-force to nila ang complaint na to. At pagbibigyan nila, palusutin nila yung walang kwentang complaint na ipinasa earlier. Sabi ng Supreme Court, hindi nila pwedeng sabihin na merong prior complaint na ipinasa na para tanggihan ang aming complaint dahil ang complaint ay initiated lamang kapag na-refer na sa committee. On justice. Ang complaint hindi pa na-refer sa committee. Magkukonvene pa lang ang Congress, House of Representatives sa Monday. At pwede pa nilang tanggapin ang aming complaint. At dapat nilang tanggapin ang aming complaint dahil kung hindi tinutupad ng Secretary General ang kanyang trabaho. Tulad ng hindi niya pagtupad kaninang umaga sa trabaho niya sa pagtanggap niya ng complaint ng Makabayan Black. Ito yung malaking problema talaga dyan, Attorney Respicio. Mukhang yan talaga ang plano nila eh. Hindi ho tatanggapin yung complaint na to, yung dalawang kasunod, at ang i-priority nila ay yung una na House siya, 15 pages lang, napakawala ni Baki, yung naturang abogado. So ang mga resulta nito, kung mag-convene sa Monday, so tapos biglang talakayin yung impeachment labang kay Bungit, so yun yung tatalakayin, masumiti sa Committee on Justice. Na sino ba yung doon, yung chairman ng Committee on Justice? Si Luestro, kakampi rin ni Tambaloslos at kakampi ng mga Marcoses. Yun po yung pinakadelikado, oras na natanggap yon ng Committee on Justice, itong impeachment na inihain ng mga Duterte allies, kasama yun sa Makabayan Black, matik yun, ay basura ang lalabas. Pero sa ngayon, habang hindi pa ho na sumiti sa Committee on Justice, may pag-asa pa po itong complaint ng Duterte allies na ito yung lolusot. Lingaw na tayo. Ministerial duty po yan. Hindi po yan discretionary. Required po yan sa rules ng House of Representatives na tanggapin ang aming complaint. Ayan nagtatalo sila dyan. Grabe, ang dami Ito yung legit na impeachment complaint. Ang haba, ang daming, daming ang tawag dyan, files, daming dokumento, daming ebidensya. Ito dapat yung suportahan natin. Ang problema nga,
Yung 15 pages lamang na complaint, yun pa yung na tinanggap. Pero ito, hindi ho tinanggap eh, anak ng kagwang. Oh. Kagulo sila dyan, tatalo sila dyan. On our side. Hello everyone, say hi sa ating 2,500 viewers na live. Vlogger na vlogger na. Alright. Vlogger na vlogger na, attorney responsible. filed dito sa Secretary General's Office ng House of Representatives against sa ulo ng korupsyon ng Pilipinas. Narinig nyo po yung sinabi ni Atty. Respicio. Makasaysayang impeachment laban sa ulo ng korupsyon ng Pilipinas. Sino po yung tinutukoy niya na ulo ng korupsyon? Yung sinampahan nilang impeachment si Bungit, grabe no? Walang preno. Talagang ang tapang ng taong ito. Tuloy, Atty. Deputy Secretary. Sure, I'm the executive director. I am the next in line. Ito na yun. So you should receive. You should receive. Even if po is impeachment, is the deputy will receive. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Sa kakampi natin to. Kinuyog siya dyan. Yes, yes. I am just relaying my position. I am not. No, attorney, ano lang, It's not an instruction. It is. I am not in a position to receive it. But in the case of impeachment of former COMELEC chairman Obisa, whom we impeach, it was the deputy who received our impeachment That's the line. in 2017. Yes, There that's the I, is already a precedence in the House. I would have to say Please check the records. I am not arguing. Okay. I'm not arguing. Thank you. I am not even raising my voice. Yeah. Yeah. I am just manifesting. Okay. I am in authorized receipt. Attorney, may question Wow. For the record. Sir, I'm just saying I'm not here to. I'm not arguing. Wow, wow. What's your... Attorney, question lang. Can it be received? Attorney Pito pa siya kasi malakas talaga yung boses. Akala mo inaaway. Akala mo nakipagtalo. Meron na naman palang precedent na kahit wala yung Secretary General, yung next in line, yun yung tatanggap. Yung 2017 kay Andy Bautista pala impeachment, nangyari po yun. So dapat tanggapin po ninyo yan. Kaso nga lang, sabi niya, hindi daw siya authorized na tatanggap. So sino yung authorized na tatanggap? At sino yung next in line doon sa Secretary General? Di ba siya? Hindi siya yung tatanggap. Anak ng kamuti. Oh. Leo. Kahit not you, but Because someone. it's ministerial. No one is allowed. Again, the previous nicely. But why did you receive the first one? What is the legal basis? We're not arguing. Meron first impeachment prosecution na nandun na sa office. Okay, Attorney Jesus. She was here, sir. Okay. Nandyan si Garapil eh. By the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive. Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. I want to I'm just manifesting. I'm not authority. Okay, but Attorney, what is your Even the basis? office ka na. Yes, if I cannot, pababa din, wala din. Wala din. Okay, What is your basis? As a lawyer, both lawyers, you have to tell me what your legal authority Yeah, is. correct. I'm just manifesting. Wow. Up to what level yung may tatanong sa office of the section? Can you assure us na wala kayong gagawin to block our filing when we return on Monday? Like in nandito na yan, sige. impeachment complaint that you already received. Obviously, sir, that's not within my, hindi siya yan. it's not my office, sir. Hindi, ang tanong lang, so number one, you're not authorized. Number two, the office is not authorized. Number three, sabi mo si Attorney Jesus was allowed because nandito Secretary Garapil. Okay, and then ang tinatanong ni Attorney lang is on what basis? Kasi constitutionally the office is not the person. So, ang authority na tinatanong ni Commission G, SecGen ba ang may instruction? No. Ang Ano ang basis hindi mo? pwede yung ginagawa niyo. Ano ang basis mo? What is your basis? You tell us your basis. Kasi sandali lang. For the record, for the record. Kuyog na kuyog. Kung tayo natanggapin niya yan, daming abogado dyan, no? Kinuyog ang animal eh. Hindi, mawang instruction yan siguro ni Baki. Oy, malis kayo dyan ha. Pumunta ka muna ng Taiwan, puta ka na. Kasi may magsasampa ngayon na usap-usapan, may magsasampa ng impeachment. Ayan, lumayas ang animal. Kuyog na kuyog, yung tuta ni Baki, tuloy natin ang konteo. For the record. Okay. Yeah. Wait, number one, it's not badger people. I'm not here. Sorry if you feel that way. That process may We don't, Just answer the question para hindi ka mabadger. Correct. Nakuyog eh. They're paying your salary. They're paying your salary, so you answer. Tama, we're paying your salary, binayaran namin kayo. Sumagot kang buwang ka. Banat, Atty. Topacio, ayan oh. For the meantime, I'm making it proper. Even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes. That is legal. If you will not receive, that is deemed legally received by law. we tender the Tender. We are properly and tendering it. So, iiwan sa in iiwan. under and by virtue of the Teka. Constitution. Today is 2:18. Si Attorney naman. I acknowledge the time is 2:11. Yes. Okay, 2:11. Okay, sige. Kalma lang tayo. Si Attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe Kaya nga, It's against the law. Is that what you're saying? Puta, kinuyog sa dyan eh. Attorney, authorized. Instruction. So that's okay. Going to my next question. Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint. It's based on your conclusion of the what process. Wait, sir. These are questions. What are they called? We want to know because we are citizens. We are paying And your it's a salary. public office. You're a public official. One by one. Under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint then duly endorsed by Sige, para maliwanag ka na. I refuse to be covered by any media recording or anything. Ano, this is public. Wala dyan sa... This is Ugag.
Ayaw magpamidya, ayaw magpa-video. Di ba hindi pwede, public to, putang ina. Mahilig talaga magganyan. Bakit kasi natatakot, sir? Tanggapin mo yan. Nakanangkagwang ka, ikaw yung next in line sa Secretary General eh. Public office. Private conversation pa rin po. Correct. For manifestation sake. Okay. I just Parekas. Okay, okay. Not consented to any recording or broadcasting of any conversation here as Okay. Our lawyer and co-complainant, since morning ready to pass with 10 Ulol tong... Bakit bawal mag-video? I-public place nga yan eh. Puta ka na, hindi naman private place yan. Yan ay House of Crocodile. Bahayan ng mga tao. Anak ng kaguwang oh. Hello yo. tender it. Okay. Hindi, sandali lang, for the record. We'll tender the complaint in accordance with the Constitution. I know for the Patay ka ngayon. Kanina yun, kanina yun, para let's go through the motion. Okay. Para Kulog na kayo dyan. Attorney, just to be, to be candid, syempre, because we understand na hindi ka naman yung authorized, but of course, as a group, we will also take legal steps. That's why may mga ganito na motions. We understand that. So, thank you. I wala pong sama na. If that is what I understand. Okay. We feel sorry that you have to take the phone. Thank you for receiving us. So, maraming salamat. Documents. Establish ko lang. It's 2/11/22 January. Tinender namin sa iyo yung aming... Para i-completing ko the complaint. It was an attempt to... No, it's not an attempt. We tendered you. You tender to Para i-completing ko Ganun na siya. You were here to tender. I refused. And you left a copy here in the office. You actually leave it there. Para okay na po tayo. Pwede bang ma-receive? Is that satisfactory? Okay, Thank you. This is what I propose. Di ba office, ano ka pa dyan, no? Di ba office hours nyo hanggang alas 5? 7 o'clock. 7 o'clock, okay. Since wala si Cheroy dito, hihintayin namin na dumating siya ulit. Yeah, buddy. Ako, ako hintayin ko. I'll stay here until 7. Sama si Chef. Alam mo yung Wait, wait, wait. Until, By the way, thank you for that. Alam mo naman natin. where is the section? Where is the section? Asan ang section? For the record. Where's the section? For the record. Puta. Taiwan. Kuyog, oh. And in her absence, who is the acting section? Sandali. For the record. Who is? It's you. It's you. There is no acting secretary. Siya ang ano. Who's the second in But you are command? second in command. In this office, I am the executive. Nonetheless, we are entering and proffering our original complaint and the annexes for and under and by virtue of the Constitution of the Republic of the Kaya Philippines. kanina ko pa sinasabi, baka meron kayong binabiolate na civil service regulation. Kasi you're supposed to be, pagka wala dito yung... Automatic. Meron papalit, meron susunod. Automatic. Patay kayo, automatic yan sa civil service. Tinanggihan mo, dali ka dyan. Pwede kang makasuhan dyan, sir. Kasi nga, automatic yan. Kung wala yung pinakahid, yung next in line na kapangyarihan, ikaw yung mag-take charge ng duty mo. Kung ngayon, tininder sa'yo yung impeachment, pero tinanggihan mo, pero pinaiwan mo. So ito na po yung nangyayari. Iniwan po ng Duterte allies ang impeachment labang kay Bangag. No? Matamlay na nga ngayon. Pero hindi niya tinanggap, pinaiwan lang niya, hindi ni-receive, no? Hindi ni-receive yung impeachment, pinaiwan lang niya diyan sa table. Yan po ang nangyayari. So, hindi talaga ni-receive. At umalis na po yung grupo ni Ferdinand Topacio. Dismayado po sila. Narito po, panoorin natin yung kanilang interview. I full assent to the statement of Congressman Mike Defensor na talagang sinisigil yung karapatan ng mga taong bayan na sila ay magreklamo. Exactly. Ano po statement natin sa kanilang pag-refuse ng ating complaint? Well, unang-una, wala daw yung SecGen. Eh, nasa Taiwan daw. Unang-una yung SecGen. She's violating the One China policy. Kasi dati siya doon na head ng NECO. What's your business there? When she's supposed to work here to receive our complaint. Dapat. So, dapat matanggal yan si Garapil. Tawag ko nga dyan, Garapal eh. Grapal. Ayan na. Alright, we're just exiting the office of the Secretary General and heading sa ating media para sa ating press group. Everybody. Forward, you can see Doon si Secretary. Chavit Singson, Secretary dismayado. Defensor, Governor Chavit. Heading towards the exits. Natakot Having ang tendered buhaya, puta. the complaint dito sa office of the Secretary General na tumanggi, natanggapin ng complaint laban kay BBM impeachment. Yeah, buddy. Well, dapat required yung deputy na tumanggap kung absent yung Secretary General, right? Dahil paraan nila yan para mapalusot yung 4 pages na walang kwenta na na-file yung Monday. Pala. Kala Para 15 pigilan pages. ang pinaka-substantive na complaint. May file laban kay BBM. Governor Chavit, ano yung masasabi mo sa nangyari kanina sa loob? Magkakasama tayo doon. Ano masasabi natin sa 5K followers natin? Na live na. Dismayado. Basta ako, pagod dating lang, galing ako sa Ilocos Norte, position ni President Marcos. Parang natin ng project, puro bus project, at puro, siya nagsabi, kaya kayo, puro palpak at guli-guli. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. Puro palpak at bus project. Nasa Ilocos Norte, wala akong probinsya niya. Galit na galit na lang. Sandro, saka si Papa. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. So, nice to. Maliwanag na nalulong na tayo. Yun ang maliwanag na naman. Kaya nagsabi ng palpak. Kaya nagsabi ng bill 5,000 or 5,500. At control project. Wala. Kailan ba ang nangyari? Kaninang umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami
tungkol dito sa ginawa. Dahil na-anticipate na namin, Hindi rin talaga tanggapin. magkakaproblema sa Facebook pag-file namin. At katulad nga nangyari, at na-anticipate namin, gano'n nga. So if I will be allowed to read the statement, to be clear, distributor na siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear, the Constitution is clear, the duty is clear, and no office has the authority to silence the people's voice. Ayan na po yung nangyari. Hindi po tinanggap ng Secretary General ang impeachment ng Duterte allies. Dahil umano wala siya dyan, si Garafil. Nandoon sa Taiwan. Putang ina pa, Taiwan kayo, gamit nyo pera ng bayan eh. 3 impeachment case na po yung ipinahil sa loob lamang ng 1 linggo. So yung 3rd impeachment versus BBM, muling hindi tinanggap. Yung kaninang umaga sa Makabayan Black, hindi rin po tinanggap. Yung naunang bugos na impeachment ni Baki ay tinanggap. 4 PGs lang pala yun, anak ng kamote. So wala hawsyaw na hawsyaw. So ano ho ang mangyayari? Ngayon, medyo mainit na yung usapin sa impeachment labang kay Bongbong Marcos. Isipin mo, tatlong grupo po ito. So mukhang ito na po yung sinabi ni Irice na grupo ng Duterte Group na lumapit sa kanya na pinapa-endorso ang impeachment, no, labang kay BBM, pero tinanggihan niya. So ito na yung talagang legit group, matibay yung mga ebidensya, pinag-aralan, paano mag-file ng impeachment, mga abogado, sinamahan pa ni Manong Chavit Singson, bigatin na yung mga abogado. Di kampanya nilang abogado, may mga pangalan yung nag-asampa ng impeachment. Subalit, ang kanilang problema ngayon, kasi wala doon si Garapel, yung Secretary General, yung sinabi ni Paras na Garapal. So by Monday, so pupunta po sila ng Monday. Kaso nga lang, by Monday, mag-convene na rin po ng 26 by Monday, di ba? Mag-convene ng ang Kongreso. So baka yung nauna, na tinanggap na po ng hinayupak ng Secretary General, baka yun na ho yung isusumite sa Committee on Justice by Monday. Pag nakapunta ho yun sa Committee on Justice, matik po, yung impeachment ng Makabayan Black, impeachment ng Duterte allies, hindi na po yan matatanggap, hindi na po yan i-entertain dahil ang sakop sa 1-year barrel ay isa lamang na impeachment sa loob ng 1 taon ang pwedeng entertainin ng Kongreso. Yan na po yung mahirap dyan. Last year kasi ginagawa ng nila ni Tambaluslos kay Vice President Inday Sara, minimikos nila. Hindi po nila sinusunod yung 1-year barrel at hindi nga po dinaan sa Committee on Justice. So ngayon, nag-alisto na sila. Ito yung sample nila na kailangan idaan sa Committee on Justice. Kung makalusot itong nauna, talagang wala na itong dalawang impeachment case, complaint labang kay Bangag, mababasura ho ito. Pero habang hindi pa ho nakarating sa Committee on Justice yung nauna, ay may pag-asa pa itong Duterte allies. So ang bantayan natin ito, hindi ako pabor dito sa Makabayan Black na nagsampa ng impeachment kasi alam naman natin na sila po ay kakampi ng gobyernong Marcos at kalaban ng mga Duterte. At hindi ako naniniwala sa kanila, sa Makabayan, na gusto nilang ma-impeach si Bongbong Marcos. Kasi kumuha sila ng bato, pinukpok nila sa ulo. Kung ma-impeach si Bongbong Marcos, panigurado ho, ang maging presidente si Inday Sara. Except na lang, kung kaya nilang ipa-impeach yung dalawa, no? Impeach si Bongbong Marcos, impeach si Inday Sara, parehong i-impeach din sa Senado, ang magiging si presidente ay itong si Tuta Soto. Nakuha nyo ba? Pero malabo po yan. Malabo. Kasi nga, ang mga senador, ay hati naman sila doon. Talagang solid Duterte group ang yung mga senador ngayon eh. Kumpara kay Bangag. Sino lang naman yung kumakapit kay Bangag? Sila ni Tuta Soto, Tolpo Brothers, ayan si Panpilo Lacson. Pero at the end of the day, yung mga yan, politiko pa rin yan. Maninimbang pa rin yan sila. Saan sila kakampi? Sino yung impeach nila? Itong isa na walang tiwala na ang taong bayan, na negative, o itong isa na pinagkakatiwalaan ng taong bayan na mataas ang trust and approval rating. Ayan, mamimili lang kayo. Kung gusto ninyo mawasak
ang inyong political career, ay putang ina, kumampi po kayo dun kay Bangag. At i-impeach ninyo si Inday Sara. Pero kung takot naman kayo dyan na mawasak ang inyong political career, ay putya, mas maganda i-impeach ninyo si Bangag. Kung wala na talagang paraan, no? Eh, ayaw talaga ma-impeach si Bangag. Saan tayo kakapit? Di tayo sa Bombay kakapit. Kakapit na lang tayo sa wish ni Cara David. Anong wish ni Cara David? Sana mamatay ng mga kurakot. Mukhang ito po ang... Mukhang ito ang pag-asa natin, anak ng gamote, oh. Inamin po mismo ng palasyo na isinugod po si Bungit sa ospital. Yung programa po doon sa Malacanang kagahapon, kagabi hindi natapos. Kaya sinugod sa ospital sa Quezon City, putang ina, karma Israel. Sunod na kaya sa wish ni Cara David, itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na tabingin ang panga? O ito, panoorin po natin, pakinggan ang balitang ito. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At mula sa Malacanang, nandyan po si Maricel Halilimase. Kamusta na daw ang Pangulo? Ano bang nangyari sa kanya? Buhay pa bang buang? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang na hindi napupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOIM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang, awarding ceremony kanina. But instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi naka-attend dahil kagabi dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil na doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman ng Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy si PBBM doon sa kanyang okasyon supposedly na dadaluhan dyan sa probinsya sa Maynorte. Mukhang sasamantalahin muna ni PBBM ang pagkakataon para makapagpahinga muna for now dahil yan din naman ang payo sa kanya ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Discomfort? Na mahinga? Sana mamahinga ka na habang buhay kang iwi ka. Alam mo ito alam mo sinungaling talaga itong mga taga Malacanang. No? Anong discomfort? Saan po siya nagiging discomfort? Hirap sa paghinga? Nakulangan sa pulburon? Ilabas niyo yung medical bulletin ng Pangulo dahil karapatan niyang ng mamamayan kung ano po ang kanyang kalagayan kasi nasa batas po Pag hindi na po kaya ng Pangulo maging presidente dahil sa kanyang malubhang kalagayan, automatic po siya ay papalitan ng vice presidente. Yan po yan sa batas na yan. At si Vice President Inday Sara nang maging presidente, anak na patay kanyor. Kasi hindi malinaw Ano bang discomfort? Ano ho nangyayari? Kagaya po nito, sabi ni Attorney Rowena Guanzon, na-overdose na ba o naglak ang panga? Kasi hindi naman sinabi, anong discomfort ang buang? Baka ma'am, naglak ang panga ma'am. Alam mo, Nyor, kumapit ka Nyor kasi mahirap magurgur ka rin Nyor ngayon. Dahil mababash ka. Tingnan mo si Akop. Talagang pinutakti ng mga bashers. Lalo na po yung wish ni Cara David na mamatay na ang mga kurakot. Agoy! Kumapit kang buang ka. Marami pong excited talaga. na magurgur itong animal na bungit. Sa comment section nga lang, sa interview kay Chucky Claire, gaba na, sabi ko. Magpakapi na ba? Alam mo nyo, pag mangyari yan sa'yo, magpalitsyon ako, 2. 2 litsyon Kasi double impact po ito. Unang-una, pag nagurgur si Dayon Nyor, ang saya natin. Di ba? Hindi naman tayo nagdadasal. Kung lang, kung. Pero dala seryoso na rin. Pag nagorgor si Dayon Nyor, ligtas ang taong bayan sa pangungurakot. Baka napagod nga lang sa kanyang trabaho sa pangungurakot. At paglilima sa kaban ng bayan. Pangalawa, presidente si Vice President Inday Sara. Pag naging presidente na si Inday Sara, kulong lahat ng mga buhaya. Kasama ka Bake, Tambaluslos, Sandro, Bungit. Hindi na pala makulong kasi Bungit kasi gurgur na. Wala mantakin mo presidente ng Republika ng Pilipinas. Maraming natutuwa sa comment section sa balitang isinugod sa ospital. Mauna pa yata to kay Tatay Digong itong hinayupak na to. Pero biglang nagpalabas ng video, no? Si Bungit, ang sabi, alive na alive daw siya. Buhay na buhay, pero halata sa kanyang video na talagang matamlay ho siya. Hindi yan yung Bungit na nakikita natin, talagang matamlay siya dito. Ito, panoorin natin, no? Sir, good afternoon. Kanina na po ay natanong tayo sa MPC kung nakita na daw po tayo. Since nandito po ako, di ba? Tingnan mo, may kasamang iwi. Talagang nagpa-interview para sabihin buhay siya. Ito.
ako sa one of your events. Sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed. And people who are, I have to admit, growing. Oy, stress daw siya. Stress ka, mag-resign ka na. Hindi ka ma-stress, 3 impeachment. Yung isa bogus. Kaya yung tao galit na galit sa'yo. Stress ka talaga dyan. Growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Overwork kayo, sir. Loo mo. Tsaka kay Claire, sabi daw ng doktor, hinay-hinay. Hinay-hinay sa pangungurakot, buang ka. Bilisan mo yan, masipag ka, Nyor. Hindi ka overwork, magtrabaho ka ba, Nyor? Kaya mo yan, Nyor. Walang tulugan. Meron namang pulbos. Well, yeah, of course. Lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Huwag kayo muna masyado excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kami dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Rumors, pero pagod ang buwang. Wala, Nyor, matamlay ka na, Nyor. Kita ko, tamlay na siya dyan. Pinilit lang niya yan. Yung pa-interview kasi marami nang binabas na siya sa social media. Kaya siguro si Claire Castro nag-register, pwede ba kitang ma-interview? Binabas ako sa aking interview. Marami nang nag-aabang sa kamatayan mo. Exaggerated. Alam mo kasi, sa panahong ito, yung mga ganyan, mga balita, tingnan mo si Boyeng, di ba? Binalita na isinugod sa ospital, sinabi fake news, binabas. Susunod na daw sa Wish ni Cara David. Dahil nga si Akop nga, nabasa rin. O ngayon, ito nangyayari sa'yo, isinugod ka talaga sa ospital, legit, matamlay na, kamuntikan ka na madali sa Wish ni Cara David. Siguro kung mangyayari sa kanya yan, magorgoro siya. Alam mo ang kawawa, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang anak, kanyang asawa na si Baki, mababash eh. Maraming magpapasalamat, maraming magpaparte. Kahit ako dito sa amin, magpaparte ako. Oo, magpalitsyon ako sa probinsya, 4 na litsyon. O kayong mga OFW, magpalitsyon rin kayo. Makaganti na rin tayo sa mga kurakot na ito kasi hindi madadala sa impeachment eh. So daanin na lang natin sa dasal. Sana yung wish ni Cara David ay matupad na. Kasi meron na daw 4 na dali oh. So yung abangan natin yung pang-5. Si Boyeng sana kaso medyo magaling mag-golf eh. Nakipag-golf kay Akop eh. Natalo ni Akop. Nanalo si Boyeng kay Akop. Patay ka, Nyor. Baka hindi ka magaling mag-golf. Baka matalo ka ni Akop. Nintay ka na ni Satanas, Nyor, sa impyerno, Nyor. Pero sabi siguro ng Satanas, anak ng kamote ka, mamatay ka. Kawatan ka eh. Pag ikaw, namatay ka, mapunta ka sa impyerno, pati ako nanakawan mo. Huwag ka munang mamatay, dyan ka muna sa lupa, anak ka ng kamote ka. Anyway, buhay pa daw. Ayan, kamunti ka na si Bungit sa wish ni Cara David. At ang impeachment laban din sa kanya ng Duterte allies ay hindi po tinanggap. Pero may pag-asa pa po tayo sa Lunes. Sana po ay tanggapin at sana ito yung mapunta sa Committee on Justice. At sana itong mga hinayupak ng mga buhaya sa Kongreso, makonsensya naman kayo sa sobrang dami ng namatay sa baha dahil sa pangungurakot ng gobyernong ito. Nasabi nga ho, ng Atty. Respicio, ng ulo ng korupsyon ay si Bungit. Putik, tanggapin po ninyo yan at buboto kayo na aayon sa inyong mga konsensya at prinsipyo.